Kahit ang Denver ay 12-4 record so far, meron pa silang plus 10 sa points differential na nung nakaraan naman natalo sila versus Sacramento Kings mula sa 21.6 rebounds at 11 assists ni Russell Westbrook. Inacknowledge kasi ni Nikola Jokic na may problema ang defense ng Nuggets sa inside the paint. Kapag sinugot sila ng kabilang team sa paint, hindi sila makadepensa na maayos. Mawawala pa si Aaron Gordon na nasa 4 to 6 weeks dahil sa hamstring injury. Inamin naman ni Jokic na mas mabagal ang team nila kumpara sa ibang team pagdating sa defense sa ilalim ng paint. Based naman sa stats, hindi kulelat ang Denver pagdating sa defense. Hindi rin sila bagsak sa points in the paint. Ito yung galing sa kalaban nila. Hindi sila bumaba sa ranking sa top 10. Mostly kasi ng primary defender ng Nuggets sa loob ng paint si Nikola Jokic kasi siya ang sentro. Kahit pa multiple position ang laruin niya sa offense, balik pa rin siya sa primary center position sa defense. Ang majority ng weakness ng Nuggets pagdating sa stats, blocks at 3-point area. Hindi sila umabot ng at least top 15 dun. Mas kokonti pa yung stats nila pagdating sa dalawang kategory. Nag-a-average pa si Nikola ng 30 points, 13 rebounds at almost 11 assists per game. Siya ang leader sa buong NBA pagdating sa rebounds at assists, kasama din siya sa top 5 pagdating naman sa points. Nag-a-average pa siya ng 62% sa field at 41% sa 3-point area. Ang best shot blocker pa ng Denver si Peyton Watson. Siya din yung best defender nila so far. Kaso hindi siya ang best rim protector ng Nuggets kahit pa nag-a-average siya ng 1.1 blocks per game. Mas hinahabol niya kasi yung offense para mapisuhan. Kaso kapag naipit si Watson sa perimeter galing sa mga pick ng mga player, bukas na agad ang defense ng Nuggets. Ang susunod kasi sa kanya si Valanciunas na. Nagmula mismo kay Jokic ang weakness ng Nuggets. Hindi na kailangang i-scout, titingnan na lang ng kabilang team kung totoo yung sinabi ni Jokic at doon nila dadaanin sa paint. Dito naman kasi talaga nahirapan ng Denver kapag kalaban yung mga gaya ni Anthony Edwards na nag-a-average versus Denver ng 23 points, 5 rebounds at 4 assists kasi mabilis siya makapasok sa lane at hindi siya basta mahabol ng defense. Saka mukhang totoo naman yung sinabi nito si Jokic dahil si Westbrook versus Nuggets ngayong season na merong 3 game, nag-a-average si Westbrook ng 20 points per game versus Nuggets, 6 points na mas mataas sa kanyang average ngayong season. Injured pa si Aaron Gordon na mawawala ng 4 to 6 weeks at nasa estimated na 13 to 14 games siyang mawawala. Meron pang 2 games doon pagpatak ng first week ng December na tentative dahil nga sa in-season tournament. Mawawala din sa Denver ang 18.6 rebounds, 53% sa field at 44% mula sa 3-point area ni Aaron Gordon. Gumaganda yung laro niya ngayong taon. Expected na papalit sa kanya si Cam Johnson, kaso naman struggling, hindi pa nakakabawi ngayong taon. Nalimit lang siya sa 9 points, 3 rebounds, 2 assists, 43 and 33. Wala din si Christian Braun, injured pa. Kino-call out na ng mga fans na mag-step up si Cam Johnson. Sa ibang report naman, ang Golden State makakatapat ang Jazz after mga kalaban ng Lakers. Back-to-back game yun para sa Jazz. After noon, makakatapat ang Golden State sa home court nila ang Houston Rockets, November 27. Nasa 3 days mula ngayon. Si KD biglang nagkaroon ng report na family matter na hindi makakapaglaro sa 2 games versus Suns at versus Golden State. Simula rin kasi ng road games ng Houston ngayon. 2 former team pa na parehas home court nila ang paglalaroon sana ni Kevin Durant kaso hindi siya naging available. Ang Rockets gustong bumawi sa Golden State mainit pa si Sengun sa mga player ng Golden State lalo na kay Draymond na tinawag ba naman ni Sengun na mga iyakin. Mukhang ayaw madamay ni Kevin Durant. Yung sa Phoenix Suns naman, hindi naman siya nag-request ng trade doon. Naunahan lang siyang gustong i-trade ng Suns, pero nag-request pa rin naman siya. Kaya nagtaka yung mga insider na bigla na lang hindi maglalaro si KD at nagkataon pang parehong former team niya na hindi maganda yung breakup. Magkakaroon din si KD ng halos 8 days na pahinga bago bumalik ng December 1. Wala rin naman binanggit kung anong klaseng family issue ang i-a-attend ni Kevin Durant para mawala agad siya ng schedule na 2 game. Ang ganda pa naman ng start ng Rockets ngayon, kasama sila sa top 6 at isa din sa mga top team. Yung versus Suns, okay lang na mawala doon si Kevin Durant dahil 4 games naman sila magtatapat ngayong season based sa schedule. Pero yung versus Golden State, 3 beses lang. Kung sino ang makakuha ng game 1, nasa kanya ang advantage sa tiebreaker kung sakali. Yung iba mga teams kung sakali magkakaroon ng bakasyon yung player nila, itinatapat
sa mga East team or kaya hindi nila ka-conference.